Eto, 2 araw na lang o 3 araw na lang at eleksyon na. Pero alam ba ninyo na ngayon iba na ang galaw, iba na ang pinapakalat. Posible daw na merong dayaan, ayan na nga ba ang eleksyon sa Lunes. So kinukondisyon na ng mga alanganin, ng mga hirap manalo, or mga anti-Marcos na sila'y baka daw dayain. Ngayon pa lang, iba na ang sinasabi. Dahil alam nilang hirap sila, hindi lang makukuha yung target nila na makuha ang Senado. Kaya pinapalabas yung kanilang kahinaan, hindi nila matanggap. At ang sinasabi ay posibleng dayaan. Ibig sabihin, gusto nilang palabasin na hindi malinis ang eleksyon. Iyan po ay napakadumi na senaryo, napakasama na mga publicity at ginagawa. Kung wala kayong tiwala sa eleksyon, huwag kayong kumandidato. Dahil ang eleksyon ay sinasabi ng saligang batas na ang COMELEC ang eksklusibong nagpapatakbo ng eleksyon. Kung wala kayong tiwala sa COMELEC at sa ating mga batas, bakit pa kayo sumali na lumaban? Kumampanya kayo sa tamang oras at panahon. Ngayong mahina kayo at tagilid kayo sa labanan, sasabihin nyo, magkakadayaan, posibleng magdayaan, mawawala kayo. Ibig sabihin yan, gusto nyong ikondisyon sa isipan ng tao na pag natalo kayo, dinaya kayo. Wow! Yan po yung napakadumi na sistema. Napakalumang pamumulitika. Again, hindi po mangyayari ang dayaan. Kasi po computerized ito, nakalatag lahat, tiniyak na po ng PPCRB, yung pastoral group na volunteer na sila may hawak ng record at alam nila ang kaganapan from day 1 hanggang sa uli, hanggang sa matapos ang bilangan. Kung ano ang record ng COMELEC, yun din ang trabaho ng non-government organization ng PPCRB na deputized, accredited ng COMELEC na allowed sila na magsabi kung sino ang mga leading canvassing nationwide. Kaya at iba pang sektor. Marami mga watcher ang political party at mga kandidato nationwide from local to national. Ginawa ng lahat ng pamahalaan na maayos ang eleksyon. Tapos ngayon, palapit ng halalan, sasabihin nyo, posible ang dayaan. Ay, di ba? Isang pagsabotahe ito. Again, paninira sa sistemang politika ng Pilipinas. Sinisira na naman tayo sa international community. Sinisira naman tayo nitong mga grupong ito para masira ang imahe natin sa eleksyon. Ginagastosan ng Pilipino. Ginagawan lahat ng paraan para tayo makahabol sa international level, sa international ng maayos, malinis at mabilis na eleksyon. Pero ang sumisira ay mga Pilipino rin, nakaalyado o kasama ng mga politikong tagilid kasi ayaw sa kanila ng mga botante. Kumampanya sila ng 3 months, ngayong palapit ng eleksyon at hindi sila tinangkilik ng tao, papalabasin, posibleng dayaan, para sabihin sila'y nadaya, dinaya, kaya hindi manalo. Isang karumal-dumal o isang hindi po karatanggap-tanggap na mga statement. Kung saan ang gagaling yan, alam mo na yon. Alam na ninyo yan. Hindi yan manggagaling sa kandidato ng administrasyon, hindi yan manggagaling sa matitinong kandidato, yan ay nanggagaling sa mga makasarili at mapanirang grupo. Sasali sa eleksyon, pagka natalo, sasabihin dinaya. Pinayagang kumampanya ng napakahabang panahon, 3 buwan na kampanya, hindi sila tinanggap ng tao. Ngayong mahina, sasabihin dadayain. Wow! Anong klaseng mga tao kayo? Ingatan natin, huwag nating iboto, huwag niyong iboto ang grupong ganyan ang galaw na sumasali tapos ayaw tanggapin ang magiging resulta at sinisira ng magkakaroon ng dayan. Isa na naman pagsabotahe at pagsira sa imahe sa political exercise ng bansang Pilipinas. Grabe na po ang ginagawa nila. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Naku, nadinig na ba nyo yung speech na naman ni Vice President Sara Duterte sa Liwasang Bonifacio ng isang gabi? Abay, punong-puno ng drama at hinanakit. Punong-puno ng galit
at paghihigante ang mga statement na akala mo argabyado sila. Nakalimutan niya rule of law. Nakalimutan niya may mga batas. Ang kanilang idinidiin, sila ay pinababagsak daw ng gobyerno. Sila daw ay sinisiraan. Talaga lang ha? Gobyerno pa ang naninira sa inyo? Ay samantalang ang layunin nga ng gobyerno ay unity, pagkakaisa, development, kaunlaran ng bawat Pilipino. Pero hindi naman kayo sumama. Ang mga Duterte ang nanira at sumira araw-araw sa press conference, sa mga rally before, hanggang sa bago nakahuli si Duterte, pero mang ginawang pagtulong sila, wala. Pero ngayon ang pinapalabas ni Sara doon sa kanyang speech sa harap ng mga taga-suporta nila, ayun, sila daw ay pinababagsak, sila daw ay hinaharas, hindi na daw umiiral ng batas, hirap na raw ang taong bayan, at kung anong mga negatibo. Kayo ba naniniwala doon? Naniniwala po ba kayo? Diyan sa kanyang klase ng mga pahayag? Yan ay kabaliktaran ba ng mga nangyayari? Ngayon nga, ang ganda ng balita, umabot na lang sa 1.4% ang inflation. Bumababa na ang bilihin. Napakagandang koleksyon ng BIR at ng customs. Tumaas ang percentage sa unang quarter ng taong 2025. Gumanda ang ekonomiya, dumami ang turista, dumami ang nagkaroon ng trabaho, tagumpay ang mga job fair na nagbibigay ng trabaho sa mga walang hanap buhay. Patuloy na binibigyan ng murang pabahay ang mga walang bahay. Patuloy na binibigyan ng mga libreng titulo ng lupa ang mga farmers. Patuloy ding tinatanggal na yung utang at interest ng mga farmers sa gobyerno. Di ba? Yan eh. Pero hindi yan nakikita ng mga anti-Marcos. Pinipilit ng inululutang ay sila daw ay argabyado, sila ay pinahirapan. Pero doon sa napakarami kong binanggit na development kaunlaran ng ating bansa, wala naman silang nagawang tulong doon. Hindi nila ni-recognize yun. Pero kung matino kang Pilipino, yun ang totoo. Bumababa na yung presyo ng bilihin, 1.4% na lang, dumadami ang may trabaho, dumadami ang mga dayuhang kapitalistang pumapasok, dumadami ang turista, dumadami pa rin po ang may tiwala sa Pilipinas, at patuloy na kinikilala sa international community ang ating Pangulo. Di ba positibo lahat yan? Kaya nga, Pilipino pa rin na makasarili ang sumisira sa ating bansa. Iyon ang nakakalungkot. Ayaw nilang tanggapin ang development. Ayaw nilang tanggapin ang kabutihan. Lagi nilang sinisira dahil dun sa kailang interes na sila ang maghawak ng gobyerno. Sa kailang interes na sila ang tama at sila yung totoo. Kabaliktaran yun. Pag pinatupad ang batas at hinabol sila, harassment ang kanilang bintang. Pag pinairal ang batas, rule of law, sasabihin pananakot sa kanila. Walang sala sa init, sala sa lamig ang kanilang pananaw. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share ng lahat ng ating topic na pinag-uusapan dito. Yan po yung ating sinaginagawa, yan ang katotohanan, trabaho ko at obligasyon ko bilang political blogger, bilang traditional media, sabihin natin ang totoo at ito yon.